Okay, have blessed din po mga ka-5-9 ko, kapo ka-5-9. So, maraming salamat po sa patuloy po na pag-subscribe po, iba nating followers, ano po, sa mga bago po at may mga queries. So, pasensya na po, medyo natagalan yung aking pag-vlog, gawa na nagkaroon po tayo ng sipon, kaya medyo hindi tayo gano'n makapagsalita ng maayos. So, for the meantime, okay naman po, medyo okay na. So, mayroon po ako kasi mga tanong sa akin. So, sumasagot naman po tayo sa mga queries nila, sa mga tanong natin, nila sa akin. At least yung isa po doon sa medyo nagkaroon ako ng nakapokus sa isang tanong na sabi niya, okay lang daw ba na hindi sila hulugan sa SSS ng agency at hindi naman sila kinakaltasan, sinasama sa payday ng kanilang kaltas supposed to be sa SSS. So tandaan po natin, ito yung napakamali po nating pamamaraan na dapat pumayag tayo, dapat po hindi. Kasi po tandaan po natin ang SSS, ang isa po sa napakalaki pong tulong sa mga empleyado, sa kapwa natin mga empleyado, lalo tayo na sa mga agency, sa private company po tayo. So kinakailangan po talaga may hulog. Bakit? Huwag tayong papayag na hindi kayo kakagtasan. Kasi bakit po? Tandaan po natin, ang agency times 2 po ang kanilang share doon sa share natin sa SSS. Paano po yun? Hindi po aware sa masyadong computation sa SSS, pero ito po talaga yung tama. Kumbaga kung magkano lang po talaga yung price, hindi po ako. Pero pagpunta ko po sa mga SSS, pag nag-check din po ako ng aking remittance sa SSS, itatanungin ko po yan para ibablog ko kung magkano dapat ba ang tanggalin ng isang agency sa kanila pong mga security na para ihulog sa SSS. Kasi may computation po yan. Ngayon, bakit ka papayag na kakaltasan ka? Kasi ganito po yan, papaliwanag po natin. Kailangan po, ang agency po, times 2 po yan. Halimbawa na lang po, ang kaltas dapat sa atin sa SSS every month is 500. Halimbawa lang po yan. Ngayon, times 2 po si agency. So, kung ikaw 500, ang share mo sa SSS para sa iyong contribution, si agency 1,000 po ang kanya na ilasasama doon sa sa contribution mo. So kung 500 sa iyo times 2 sa agency is 1,000, so magiging 1,500 ang magre-reflect doon po sa remittance mo sa SSS na sa iyo yun. Kaya lugi po tayo. Una, bakit tayo lugi? Kasi unang-una wala kang pension pag nagkaedad. Paano pag nagkaedad na po tayo? Tandaan po natin, ang trabaho po natin hindi po ito long term. Short term lang po ito, aalis sa pagiging empleyado pag tayo dumating na sa tamang edad ng pagre-retiro. Paano kung yung SS mo wala? Anong pension po natin pagdating ng panahon na tayo nagretiro na? Sabihin mo okay lang? Mali po yun. Paano na po yung ating mga ang tawag po dito, yung mga benefits po natin sa SSS kung hindi tayo covered? Kasi ang SSS po is 120 months ang contribution mo dapat para ka po magkaroon ng tinatawag na pension po pagdating ng iyong pagre-retiro. So meron pong bracket yan sa SSS. Kaya nga dapat po ang mga agency ipinaliliwanag dapat to sa mga empleyado nila. Supposedly dapat dito tayo tinitrain, pero hindi nangyayaring maraming agency, hindi naman po lahat, na hindi nila tinuturo ano yung kahalagahan ng mga SSS na to sa kanilang mga kaya dapat tayo mga security personnel aware po tayo dyan. Kasi tanda natin, hihiwala tayo sa agency anytime kung saan man tayo naka-assign. Kahit anong husay ng agency, hindi sa'yo ipapamana yan. Aalis at aalis ka dyan. Ang sa atin lang po na ibig kong maintindihan ng kapwa natin mga security personnel na dapat chinecheck po natin, napakahalaga po ng SSS sa atin. Kung ito lang pong inaasa natin pagtanda, kung tutusin kulang pa po eh. Kaya nga po sa mga vlog ko, meron ako dapat how to invest, how to save. Kasi nga po, kung SSS lang ang aasahan natin, sigurado po kulang po talaga yan. Ano po, ngayon, kung talagang walang option na, diyan ka lang talaga sa pagiging empleyado, napakalaking bagay na din po yan. Pag tayo nag-edad na, pag-pension ka lang, halimbawa, pag umedad ka na, 10 years from now, magkaroon ka lang ng 7,000 a month, malaking bagay na yan. Mayroon ka sa probinsya, di ka man nag-uupa ng bahay, magtanim ka na lang doon, makakasurvive ka. Ganun po talaga, kaya dapat po chinecheck natin yan. Kaya ako din po in my part, ako nasa agency din po ako, chinecheck ko po talaga ang remittance ko. Hindi yung sa wala kang tiwala. That is our priority.
Kasi marami po talaga din mga agency, hindi naman yung may-ari, yung mga empleyado dyan na nandadaya, hindi po hinuhulog. Kaya magugulat ka na lang, kulang ang remittance mo. Tama naman yung month mo, tama yung kaltas sa SS mo, pagdating sa SSS mo doon sa contribution, kulang, isang kalahati lang. Dapat po chine-check natin yan. Kasi hindi po pwede yan na, hindi po ako sure ha kung ano. Kasi ayan pong itatanong ko pag nagpunta ako ng SSS. Kasi kailangan pong maituro ko din sa mga vlog ko yan para at least maging aware po yung mga followers po natin. Hindi po ito sabing wala kang tiwala sa agency. Mo dapat po, that is our priority. Kasi hindi tayo habang buhay sa agency natin, aalis tayo dyan. Paano kung matapos ang contract sa client, magre-resign ka? Siyempre, lilipat ka ng another agency. Ngayon, hindi para nahulugan, hindi mo chine-check. Napakahirap pong habulin yan. Tandaan po natin, sobrang haba ng proseso. Kaya kinakailangan po. Kaya nga ngayon, napakadali na po, online na eh. Di ba, magre-reflect na at makikita mo dun sa ano mo, ito yung hulog mo, contribution mo, ganyan, ganyan. Pero may mga technicality pa rin kasi may mga kasama din po ako sa mga dati kong agency before na nagre-reflect pero wala naman silang hulog. May problema daw sa agency. Sabi ko, dapat iayos nyo yan. Yun ang kailangan kasi hindi rin alam minsan ng agency din yan. Baka mamaya fault na rin ng SSS. So, para pinaka-dabs, i-check po natin. May mga day off naman, may mga time cut na rest day mo, ayusin po natin. Kaya iba dyan, wala pa mga SSS, mga humid, kailangan po mag-provide na po tayo. Napakalibre naman po yan sa SSS eh. Minsan kasi pagdating sa mga ating mga remittance or what, tinatamad, pero sa mga gimmick dapat po hindi. In-encourage ko po lahat ng security person na please, pakiayos po natin yung ating mga ganyan, tulad na SSS po natin, yung ating PhilHealth, Pag-ibig, check po natin yan kasi kinakaltasan tayo dyan eh. Mamaya kaltasan nyo, hindi naman pala hinuhulog yan. Okay, sa payslip magre-reflect. Okay, accurate. Pero ang tanong, dun pa paano po dun sa ating mga office like SSS, nahuhulog ba ng tama? So, yun ang kinakailangan. Kailangan po ma-check. Pero yung kasi online na, mabilis naman, paano kung hindi kayo naka-online? Pumunta po kayo ng mga SSS office, pag sa SSS, kasi iyaano lang naman nila dun yung sa online yan, para every paid, every hulog sa'yo, contribution mo, magre-reflect dun sa cellphone mo na ito yung hulog mo ngayon, nag-update na si SSS. So napakadali po ngayon, kaya wag niyo sasabihin na okay lang, hindi ako kinakaldasan kasi hindi na isasama sa akin, sayang din yung 500 monthly. Aba, napakamali po nun. Ang 500 po, ang laki-laki ng benefits po niya pag nagretiro ka na. Diyan po iyaano po yung ating pension po ha, kung magkano yung naging contribution mo sa buong pagtatrabaho mo. Kaya minsan may matatagal na nag-empleyado, mas malaki pa ang pension ng mga ilang months lang kasi nga continuous yung hulog. Itong iba, gansal-gansal or patlang yan. Hindi na po yan iaano. Halimbawa, naghulog ka ngayon, i-cover pa, hindi po. Mag-a-adjust po yan. So, kaya nga po tinitingnan na SSS yan kung paano. So, maghihingi po ako ng yung pinaka-exact computation po sa SSS pag ako nagawi, pag nag-ayos po ako ng aking mga remittance din kasi yung aking mga loan din, inaayos ko din yan, chinecheck ko din po kung tama yung hulog. Ganun po, kailangan po yun, that is our priority kasi pinagtatrabuhan po natin yan, hindi yan libre, yan po yung pinaghihirapan natin, kaya dapat ang mga agency binibigay talaga ng tama. Pero sabi ko nga, hindi naman lahat, hindi natin sinasabi, i-check din po natin. Kasi baka nga mamaya, yung may mga hawak ng accounts na yan sa ating mga agency, nagkakaroon ng problema. So in return niyan, wala na lang bigla yung isang mahawak niyan, saan na yung mga hulog. Diba? So i-check po natin yan, mahalaga po yan. Kaya nga po dun sa nagtanong po sa akin, sir, i-ano nyo po yan, i-check nyo pong maigi yan. Huwag po kayong papayag na hindi kayo kinakaltasan. Kasi hindi po tama yan. Ano po, violation po yan sa labor code. Kinakailangan po talaga ng lahat ng empleyado, basta't may kapasidad ang isang employer na bayaran sila, dapat po tinatanggalan ng kinakaltasan po yan. May mga policy din po yan kung saan po kayo pataas. Yan po yung aking nalalaman lang din po kinakailangan i-member ka na sa SSS. So may mga sa agency naman, halos lahat ng security agency, talaga pong yan, kasi ang daming empleyado, ang daming guard niyan. Kaya priority. Kaya nga dapat po i-check natin kasi pag edad natin, kayo po magkakaproblema dyan. Sabihin nyo, sayang pala. Kaya nga po lahat ng meron ka dapat po pahalagan habang bata pa. Lalo yung SSS na yan. Kasi yan lang magiging tulong natin pagtanda. Siyempre, hindi natin masaya, mamamatay din tayong lahat. Siyempre, yung buryan, malaking tulong na rin po yan. Sabihin, pinag-uusapan ng kapatid, lahat po tayo mawawala sa mundo. Siyempre, maiwan natin sa buhay, at least, hindi sila mahihirapan. Ang pambili man lang ng
ano natin dyan, ano po, mga kailangan natin pag tayo sa kabilang buhay na. Ganun po talaga. Kaya nga po, ngayon nauuso na yung mga pre-need plan na yan, like mga St. Peter na yan, di ba? Para saan ba yan mga yan? Di ba? Pag namatay ka, kasi pinaghahandaan, yun po yung pinaka-the best. Hindi ito sabihin parang pinag-uusapan ang kamatay. Mali pong mentalidad yan. Tanggalin na natin yan na pagkamatay ng pinag-uusapan, sabi gustong mamatay. Tandaan po natin lahat po tayo mawawala sa mundo na to. So, ibig sabihin lang po, habang tayo nabubuhay, enjoy our life, and then kung ano yung tama, gawin natin. At dapat po, check din yung para din naman sa atin kasi kailangan natin, lalo ng ating pamilya, lalo kung may mga anak tayo, di ba? Magiging beneficiary natin, hindi ba malaking tulong sa kanila? Tapos habang nagtatrabaho, pinababayaan mo lang. Magsaliksik po tayo, mag-check, magtanong. Tandaan po natin, ha? Lagi natin sinasabi, lagi natin narinig yan, lamang ang may alam. Kaya kailangan po lagi nanaliksik, nag-aaral. Huwag nyo kung ano lang sinabi, okay na kayo. Dapat po yan, chine-check natin. Huwag po tayong magpapadaya. Tandaan po natin yan. Huwag tayong nagpapaloko. Sabi nga, di ba? Kasi kung walang nagpapaloko, walang manloloko. Tandaan po natin yan. Marami pong mga security ganyan na pagka nag-resign na, wala nang maano. Lalo yung mga medyo mahina sila sa mga about siyempre sa mga knowledge. Alam po natin, sana naman huwag nating masyadong, ito yung dapat ang ginagawa din ng mga head ng mga security personnel, yung kanilang nag-handle. Dapat chinecheck din ninyo yung mga tao po natin kung tama ba. Lalo sa mga operation, chinecheck sa accounting, tama ba? Kasi that is our duties. Hindi po pwede na pababayaan natin yung mga tao natin. Kaya nga ako, advocacy ko, that's why I'm use my platform para ma-aware sila ano ba yung tama. Nahirap po kasi yung puro mali ang i-induce natin dun sa mga tao natin. Di ba kailangan ngayon yung makatotoo na kasi hindi naman tayo habang buhay lahat mabubuhay sa mundo. Ano yung may sobra-sobra mang dami mong kayamanan, ang dami mong property, sag mali mo naman ginagawa. Nonsense. Wala tayong pag-aari sa mundo. Sabi nga tayo ang pag-aari ng mundo. Ang laki-laki ng lupain mo. Bili ka ng bilang kung ano kasi nga ang laki ng kinikita mo, hindi mo inaayos sa mga empleyado mo. Saan mapupunta yan afterwards pag nawala ka sa mundo na to? Di ba? Ano bang kailangan natin ng lupa pag nawala tayo sa mundo? Ilang square meter lang yan. Di ba sabi nga kahit lupa natin pag-aari, tayo ang pag-aari ng lupa kasi pag nawala tayo, kakainin din tayo ng lupa. What the very important is, ano yung ginawa nating kabutihan sa mundo ito. Kaya nga, napakasarap pong magturo ng tama. Yung iba naman, tuturuan mo na tamad pa. Huwag na tayo sa ganun. Hayaan na natin po yung ganun. Sabi nga, hindi tayo mag-grow sa ganyan. Kung ayaw nila, hindi. Di ba? So, kung gusto matuto, nagpapaturo, okay, you have to encourage. Kaya nga po dun sa mga followers ko, please, maging aware po kayo sa mga remittance ninyo. Especially SSS, PhilHealth, Pag-ibig. Yung PhilHealth, ang laking tulong po niyan, di ba? Pagka tayo nagkasakit, alimbawa, naman sana kung hindi magamit, much better, di ba? At least natulungan natin yung mga iba na member niya. Pasensya na, medyo inuubo po ako. Ano? So, yun lang po ang aking ibig sabihin po doon na dapat po, excuse lang po, nag-check po tayo ng ating mga remittance, lalo SSS, like po sinasabi po sa inyo yan. Kung may mga tanong pa po kayo, comment lang po kayo dyan, mag-type lang po kayo para at least masagot po natin. So, I hope sir na nasagot ko po yung tanong ninyo. Huwag po kayong papayag. Dapat po ipuntahan nyo yung agency niyo, dapat pakaltas po kayo as soon as possible. Hindi po pwede po na ibinibigay kasi lugi po kayo. Siyempre, kung ibibigyan ka ng 1,500, siyempre nakatipid nga naman sila ng 1,000 o times 2, kung 500 na kinakaltas sa inyo monthly. Samantala kung nagpapakasa ng 500, dadagdagan na ng 1,000, di 1,500 magre-reflect dun sa SS mo. At least yung pension mo tataas pa, cover ka pa na kung ano-ano sa mga SSS benefits. Dapat alam din po natin ano ba yung binibigay ng SSS na benefits natin mga member. Hindi kasi natuturo ng iba din yan Diba kung nagkasakit ka, ano dapat mong gawin? Ganito, ganyan, ganito, ganyan, ganito, ganyan, diba? Hindi natuturo. Dapat po ito yung binibigyan din ng isa ng mga agency na dapat nagka-hire sila o kumukuha sila ng isang staff dyan sa SSS na para pagkaroon ng seminar na paturo ano ba yung ginagawa ng SSS, ano ba yung proseso, ano yung inyong mga makukuha, ano yung dapat, paano dapat yung kaltas, dapat po yung pong itinuturo natin, number 1. Kasi kailangan ng tao natin yan, pag sila nagsipagtanda na, dapat po pahalagahan natin yung ating mga empleyado, especially mga guard natin, kasi ito yung nagsusustain kung bakit namamayag pagtang mga agency. Napakahalagang aspeto ng mga kasi ito yung product. So, dapat inaalagaan natin. Kumbaga, win-win ang dapat na labanan. Panalo sa agency, panalo sa security.
Hindi yung puro na panalo sa agency, kawawa si girl. Huwag naman po ganun. Dapat maging balance. Kasi nga sabi, ang mundo, balance. Baka balansehin po yan. Walang makakaligtas. Ako, yan ang pananaw ko din sa buhay. Sabi nga, ang Lord hindi natutulog, alam lahat ang ginagawa. Sabi nga, kung yung tinanim mo, aanihin mo yan. So, bakit ka magtatanim ng mali? Aanihin mo pala, di ba? So, ganun po. Wala na yung mga sa edad na, dapat aalisin na natin sobrang panglalamang sa kapwa. Isang mapakamaliho gagawin po natin yan. Kaya nga po yung mga officer din, dapat aware din po kayo. Tinuturo nyo sa mga guard nyo kung paano turuan po natin. Huwag tayong padala ko yung talagang tinuturo ko yung tama kasi ano yung stand, ano yung totoo. Mali po kasi antay sa mali. Di ba? Ikaw ba na, tapos payag ka nila kahit mali, kahit alam mo. Di ba? Anong klaan tawag sa iyo noon? Alam mong mali, payag ka lang ng payag, oo ka lang ng oo. So, sayang po ang buhay. Kaya kailangan ng buhay po pinapahalagahan ng tama. Hindi po tayo mag-aklas o batang, ibig sabihin lang po, ano ba yung tama? Kasi nga, sabi nga, laging sinasabi, the truth will set us free. So, ganun po, so kailangan po natin yan, mga kasama po sa security personnel po natin, paka-check nyo po yung mga remittance, especially ang SSS. Maraming salamat. I hope po nakatulong po yung vlog ko na to dun sa mga na may mga remittance sa ganyan po. Check po natin. Huwag po kayong matakot or what. Tapos kung may mga tanong, kasi mas maganda po na may mga queries kayo sa agency, may hawak kayong documents. Meron po kasi nyo, ma'am, ganito po, ganyan, wala ka namang proof na talagang ganito. Di po ta kasi i-check mo lahat, ano ba yung kailangan ko po, ganito, ganyan. Dala mo lahat para pagpunta mo sa agency mo, ma'am, ito po yung kulang, sir, ito po yung aking pinakita sa sabi sa akin is ganito po, ganyan, ganito, ganyan. Kasi pupunta kayo doon na wala kayong dala, minsan, ikot-igutin lang po kayo. In return, alam naman nila yun, di ba? So, maganda na yung totoo para at least maging maayos po ang lahat. So, kung may mga tanong pa po, sige po, sasagutin ko po yan. Mag-message lang po kayo. Maraming salamat. Anihan po natin ang Bible ko na to and have a blessed day po sa ating lahat and God bless po.